Aloha everybody, this is my movie review of No Other Choice. So it turns out that 2025 is not such a bad year for some true cinema. Like di ko inaasahan, bigla na may pelikula si Park Chan-wook ngayong taon. Simula nung nakita ko to I think last month na may release siya na ganito. By the way, siya din yung nag-direct ng Old Boy. Kung di nyo pa napapanood yun, I suggest na tignan yun kasi isa yun sa mga pinamagandang modern film na napanood ko nung nagka-utak na ako, guys. Kasi nung wala pa akong utak, hindi ko maintindihan yung pelikula na yun. At ngayon napanood ko na tong No Other Choice. Di ako makapaniwala, guys, kung gaano kaganda tong pelikula na to. Like, tsaka, sa tingin ko, ito rin yung pelikula ni Park Chan-wook na halos lahat makaka-get into sa style nung directing niya. Parang magandang panimula na pelikula para panoorin na siya yung gumawa nito. Like, kasi mostly ng mga films niya medyo mabigat panoorin at kailangan ng multiple viewings. Mga 2, 3 beses mo muna mapanood bago mo ma-appreciate. So, pero itong No Other Choice, parang madali ka niyang makuha as an audience. Tsaka extraordinarily entertaining nitong film na to. May times na bigla na lang ako natatawa out of the blue sa mga unexpected scenes. For sure, kung di ka pa nakapanood ng ibang Korean films na very cinematic, like Memories of Murder, Parasite, The Wailing, and etc. Ito yung parang magbibigay daan sa'yo para mamulat sa cinematic films na ganun. Now, back dun sa mga scenes na nasabi ko na natatawa ako, right? I have to say, no, well-balanced yung tone ng seriousness and comedy dito sa film na to. Kasi may times na yung plot yung nagiging sobrang dark. Parang pinagpapahinga ka ng director na tipong, patawanin mo na kita dito sa scene na to, ha? Kasi medyo mabigat na yung mga pangyayari. Yung mga nangyayari. Like, I freaking love that, guys. I so admire directors like that. Yung may respeto sa audience na habang ine-entertain tayo, hindi tayo pinagbumukang tanga. And I think my most favorite scene dito, by the way, this might contain some spoilers. You have been warned. Okay? So yung scene na yung bida natin, guys, na-consider na niya sa sarili niya na kailangan na niyang tanggalin yung mga competition niya sa paghahanap ng trabaho. You know what? By murdering them. Tapos nung nakapasok na siya sa bahay ng target niya, nag-try siya, like, lakasan yung volume ng speakers para walang makarinig. Pagpapatay na niya mismo yung biktima niya, yung competition niya. Sabay bigla naman nagsalita yung target niya, yung bibiktima niya. Tapos, hindi sila magkaintindihan kasi sobrang lakas ng music. Tapos, ang ganda pa nun, kasi tumagal pa yung usapan nila kahit hindi sila gano'ng nagkakarinigan. So, Lee Byung-hun is such an extraordinary actor in this film. This is my most favorite performance of his since I Saw the Devil. What a very talented and skilled performer. He deserves an award for this role, man. In this one, he really deserves it. Ang kinaganda din sa character niya na kahit wala na siyang choice, malamang. Kaya nga No Other Choice yung title. Kahit kailangan na niyang gawin yung mga ginawa niya, nandun pa rin yung innocence at conscience niya. Such a grounded portrayal, lalo na kung may ganito talaga mangyari sa totoong buhay. And also, man, the characters, the overall characters sa pelikula, kasama na yung pamilya ng bida natin, pati yung mga competition niya, lahat sila. Okay, lahat sila may magagandang story arcs na hindi na left out sa ending. Each and everyone may resolution and complete arc in the end, which makes this movie one of the greatest I've seen in recent memory. This freaking film is a perfect 10 without hesitation, man. Without any goddamn hesitation. That's how I will rate it. Boom. Ito mismo yung mga ganitong pelikula, yung nagsisilbing reminder sa atin kung bakit na-imbento ang paggawa ng films. Like, kung bakit tayo nabubuhay na may pinapanood na ganito ka-cinematic. That's how I felt like when I watched it. Also with
one battle after another. And sa totoo lang, habang patagal ng patagal yung pelikula, di ko nahalata kung pelikula pa ba yung pinapanood ko. Kasi ganun ako na-hook sa screen at bigla na lang parang nandun din ako sa world na yan. So there you have it. This is the 6th film in 2025 that I rated a perfect 10. Una yung Sinners, tapos F1, and then Weapons. I think sunod yung Frankenstein. 5th one is One Battle After Another. Tapos ito. And that's it, guys. That's it. Anyways, thank you very much for watching, guys. I really appreciate everything. And I'll see you next time. Bye-bye. 미국에서는 해고를 도끼질한다고 그런다면서요. 한국에선 뭐라 그러는지 아세요? 넌 뭐하지야?